you saying that the confidential funds, are you saying the confidential funds can Pinuputol be kasi used agad. to pay off Makinig ka teachers? muna, makinig ka muna. Sila ang second parent Tama. ng mga bata habang ito'y nasa eskwelahan. So mandato, klaro, mandato ng parents na yung anak niya ay hindi dapat mapariwara. Being responsible parents, dapat responsible teacher din itong mga teacher na batayan yung mga anak na hindi mapunta doon sa CPP and PNP at makipagpatayan doon sa gobyerno doon sa Okay, puno. but are you saying that the confidential funds, are you saying the confidential funds can Pinuputol be kasi used agad. to pay off Makinig ka muna, makinig ka muna. Patapos. Ito kasi si Karen Davila, lagi ko napapansin to sa interview kapag na ano na siya no, yung nababara na, yung nagegets niya na yung puntong sasabihin ng tinatanong niya swak na swak, yung pasok talaga sa banga na magegets ng mga tao, agad niyang nakokontra, iniiba niya na agad yung ano, parang okay, next na ganun, para hindi na magtuloy. At kasi pagka nabitawan yung mga statement na yon, i-impact sa mga manonood yun sa mga tao, ma-realize nila na ay oo nga no, tama nga si Senator Bato. Kaya kinakat na niya para maputol yung statement at magkaroon ng konting kalituhan sa mga manonood, lalo sa mga kabataan. Tatandaan niyo lagi, kabataan ang dinadali, mga estudyante ang punteriya ng mga yan dahil madaling ma-brainwash. So yun, tuloy pa natin no. Maganda tong pinakita dito ni Senator Bato. Talagang nililinaw niya. Pero si Karen Davila, sus Mario Joseph, nililinaw na, pinapalabo niya pa. So yan, panoorin natin. Let's go. Patapusin mo ako. Ngayon, sinabi mo kanina na walang yung previous mga DepEd na hindi sila humingi ng confidential fund for this purpose dahil ngayon lang tayo nagkakaroon ng DepEd na kagaya ni Vice President Sara na gusto talaga tapusin yung insurhensya ng ating bansa. Kahit patapos na, sinimulan nito ng kanyang ama. At ito ngayon, yung efforts ng NTF-ELCAC ay humina na talaga yung CPP and PNDF. At gusto natin tapusin yung pagre-recruit nila sa eskwelahan. So sabi mo, hindi sila humingi noon. Kung hindi sila humingi noon, kasi wala silang pakialam sa problema. Ay, ngayon lang tayo nagkakaroon ng whole of government approach na kung saan hindi lang kami, yung kung nasa servisyo pa ko noon, hindi lang kami nasa armed forces, na kami nasa PNP, ang pinabayaan makipaggalaban dyan sa CPP and PNDF. Kundi whole of government approach ito ngayon. Lahat ng ahensya ng gobyerno nagtutulungan. Kaya humina yung problema sa insurgency ngayon. So ito nga, this is one way of supporting DepEd. May giving din the confidential fund na magamit nila dyan sa pag-monitor sa recruitment ng mga kabataan dyan sa CPP and PNDF. Mismo, napakaganda nun ng binitawan ni Senator Bato de la Rosa. Sobrang galing nun. Sapul na sapul. So, yan ang nangyari ngayon. Very agresibo si Vice President na matapos. Okay. React muna tayo dito, no. Sobrang galing nun. Sobrang solid ng pinakawalan na impormasyon ni Senator Bato. Talagang kahit basic ka mag-isip o hindi ka ganun ka sa politika, magigets mo. Napakasimple, no. Wala pang Vice President na gumawa ng ganyan. Ibig sabihin, kada kasi may mahahalal o magiging VP o kahit anong posisyon, kanya-kanyang mga teknik yan kung paano nila mapapaunlad, makakatulong sa bayan, makakatulong sa bansa, strategy sa kung paano, basta tungkol doon kung paano nila mapapaunlad yung bansa. Kasama na nga dyan yung pagtugi sa mga ganyan, no? Pagligtas sa mga mamayan, yung basta lahat ng makakatulong. Itong si BP Sara ay kaisa-isa nating BP na naglakas loob sa panahon natin ngayon na gumawa ng ganitong pagtindig para ma-save yung mga kabataan na sa posibleng ma-recruit pa. Kasi alam naman natin, madami nang na-recruit marami nang na-brainwash. So hindi na natin yan hahayaang dumami
Kaya si BP Sara ay tinayuan itong sa DepEd, at kahit maglaan ito ng malaking budget, okay lang naman. Pansinin nyo, okay, sinabi na sa 11 days or 15 days nagastos yung 125 million o something. Ganito yan. Ikaw ba naman, sa dami mong plano o tao, grupo, sibilyan o kahit sino bang intelligence diyan na kukunin mo para ma-monitor, o sabi mo ng mga teacher o kahit sino pa, gagastos ka ng gagastos diyan, kasi hindi lang naman isa yung tutugisin diyan o hindi lang naman iisang info yung dapat malaman. Kailangan diyan lahat ng impormasyon makuha, parang sa ganun makapagplano sila kung paano ito mapupuksa o matitigil, kasi alam naman natin yan ang kaisa-isang sumisira sa bansa, lalo sa mga kabataan. Binubulok na nila yung mga mura pa. So sobrang solid, sarap pakinggan ang sinabi ni Senator Bato. So kailangan talaga ng malaking pera dyan. Hindi lang kasi, ikaw ba naman huhulihin mo yung manghuhuli ka ng mga example, sindikato o mga ganid na politiko, mga buhaya na politiko, mga sindikato, masamang tao, ipapaalam mo. Siyempre, confidential yan. Papansin nyo, sabihin natin may mga teacher nga na makakaliwa or may contact dito sa mga grupo ng mga makakaliwa. Paano didiskartehan ni BP Sara na makakuha ng impormasyon o mapag-isa yung mga tao para makontra o mapasok yung mga lugar, eskwelahan, mabulungan yung mga estudyante ng mga ganong makakaliwa, ng mga ganong mindset para mapasama sa kanila. Kung mismo sa mga paaralan ay merong mga alagad mismo o mga miyembro ng mga makakaliwa. So napakahirap niyan na diskarte yan, pang mga matatalino na yan. Kaya hindi biro yung ginagawa ni BP. Sabihin natin na hindi acceptable yung sinasabi niyo na dahil lang doon pambili ng ganto, ng ganyan, or libreng sakay, doon lang nagastos yung malaking pera. Hindi, mag-iisip ka syempre, parang ang weird. Curious ka, mapapaisip ka alin sa dalawa mag-aano ka ng pros and cons na siguro scam, sabihin natin gano'n. Pero meron ka pa dapat isang idea, hindi lang isa. Siyempre papaisip ka, hindi kaya, baka hindi niya sinasabi kasi baka sabihin yung plano. May mga ganun maraming option, kasi karamihan ng mga tao, karamihan ng mga Pilipino, napapansin ko sa mga ganitong diskusyon, isa lang agad yung naisip nilang option o idea. Hindi sila nag-iisip ng mas marami para doon nila ma-analyze o makabuo sila ng isang maganda o accurate na sagot. Habang tinitimbang mo, nire-research mo, pinag-aaralan, pinag-oobserbahan. Yan ang hirap sa mga Pilipino ngayon. Kulang sa mga ganyan, agad kung ano naisip nila, ay ganun, confidential, ay ganun, scam na yun. Hindi ganun pag-aaralan mo kaya nga tayo may malay Kailangan na yung mga curious natin, pag-aaral natin para lang yung problem solving, parang ganun lang yan. Syempre nga naman, pag sinabi mo doon, delicates na yon. Syempre may mga plan din yan sila BP. Kaya kung malawak ka mag-isip, gagawa ka ng mga pros and cons, gagawa ka ng isang positive na idea at saka negative, mapapaisip ka na bakit hindi niya sinasabi yung iba at sinasabi niya lang doon nagastos sa ilan na na sinabi niya na doon nagastos yung 125M. Ito para sa akin